muli na naman pong sumasa inyo pong palatuntunan sa radyo, telebisyon, Facebook, Kuskus, Batikos. Ito yung binabanggit ko kahapon. Dapat yung civilian community mabigyan din ng instruction ng ating gobyerno. Hindi lang yung sundalo dahil pag nag-ignite yung gera, dahil sa mga nangyayari na ito, mga kaibigan, ano ang gagawin ng civilian community? No? Ngayon, isang kababayan natin, yung pong nag-post nung isang araw, mga kaibigan, na nabasa ng ating mga kababayan. Nakalagay dito, President Ferdinand Bongbong Marcos must temporarily close the entire province of Palawan to foreign and local tourists due to heightened tension in West Philippine Sea and mobilize the peoples instead to protect and defend our territory from China once the situation escalates in the region. Nasa linya natin mga kaibigan si Sir Aram, yung nag-post nito, no? Kasi maraming na alarma marami yung negative at positive reaction dito sa kanyang post. Sir Aram, magandang umaga po. Good morning, Kalawi. At good morning sa lahat ng taga-pakinig ng Radyo Bandera. Oho, ito po, kayo ho ba nag-post po nito, sir? Yung po kumakalat na tawag dito, itong mga naka-post. Yung may kumakalat kasi Kalawi. Parang in-screenshot, pero dinugtungan sa ibaba na may Westcom na. Yung baba, hindi akin yun. Okay. Oo. So, gusto ko lang linawin doon sa mga tao na nakabasa sa buong Palawan. Yung pong iba pa, merong binabanggit yung Puerto Princesa, Magnets, the airstrike, hindi akin yun, post. Okay. Dinagdag na lang. Ang post ko lang talaga dyan, yung binanggit mo, Kaloy. Oo. Okay. So, bakit natin ginawa? Oo. Unang-una, Kaloy, napakababa ng awareness ng ating mga kababayan sa province of Palawan. Kapila na tayo ang pinakamalapit dyan sa West Philippine Sea. Mm-mm. So, dahil dyan, sa kakulangan ng awareness, sinisikap ko sa akin sa social media, kasi content creator din naman tayo. Oo. Sinisikap natin Hello, sir? ma-aware yung ating mga kababayan. Sir Aram, sir? Yes, sir. Sandali tatawagan kita ulit. Importante yung sinasabi mo medyo napuputol-putol lang. Maganda yung quality yung audio natin. Bong, pakitawagan mo ulit kung merong ibang number siya, tawagan natin. At medyo nababasag. Sir, excuse tatawag ko kami ulit. Si Sir Aram de la Cruz, no, mga kaibigan. Yung kanyang unang binabasa ko, ito lang ang post niya. Kasi may dagdag ito In-screenshot tapos tinagdagan. Diba na na-alarme mga kababayan natin. Karugtong na binabasa ko kanina, the statement of President Ferdinand Bongbong Marcos urging the armed forces of the Philippines to prepare, and his response on what the action Philippines will take if someone dies from the China's bullying, mga kaibigan, was publicized by international media with no intention to hide. Mga kaibigan, ang sagot ng presidente sa harap ng international media, kapag may namatay dyan sa West Philippine Sea, sundalo man o sibilyan, it is close to an act of war to be dealt with accordingly. Pag kami namatay na raw, pwede nang sabihing act of war yan, gera na yan, kasunod. More importantly, the people of Palawan should be aware of this tension because we are the closest province to be affected. Mga kaibigan, sabi pa ni Sir Aram, when will we prepare? Will we prioritize the money earned from tourists or the safety of the tourists and the people of Palawan? Question mark. Sir Aram, magandang umaga po ulit. Good morning, sir. Sige po, pagpatuloy po natin. Yes, sir. Kaya po natin ginawa yon yung pagpo-post kasi katingin ko, kulang talaga yung awareness ng ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa probinsya ng Palawan. At nakita naman natin ito na tayo ang pinakamalapit dyan sa West Philippine Sea. Kinakailangan talaga na ang mamamayan
they fully understand the situation there. Oo. Kailangan talaga maintindihan nila ano bang nangyayari diyan. Kahit man lang maintindihan nila, okay na 'yon eh. Mm. O, kasi ang nakita natin dito, kapag hindi naiintindihan ng mga tao, nandyan yung confusion. Sana yung nauwi sa politika, nauwi sa batuhan, ganito. Yung iba, paninira, gusto masira yung turismo, yung mga ganun ba? Mm. So, kaya natin ginawa yan kasi ako din naman, Kaloy, siguro second time na natin ito nagkausap. Yung first time dito, yung panahon pa ng crisis ng NPA Palawan. NPA. Hindi ka alam yung nagingan mo dyan. Yes, sir. Oo, tama po yan. Yes. So, hindi naman sa nagmamalaki tayo dyan, kundi bahagi na natin ng advocacy natin na maging peaceful yung ating province. Tama po yan. Okay. So, dito, ang kinakailangan talaga natin dito is maliwanag na mayroon mga contingency plan. Mm. Pero nakita natin dito, ayaw ko lang hindi ko naman sa pinapangunahan yung ating province. Itanong na rin natin dyan, ano ba yung contingency plan ng ating probinsya? Ano yung contingency plan ng ating mga munisipyo na malapit sa mga baybayin dagat? Mm. Yung bang mga kababayan natin doon sa Kalayaan, Municipality of Kalayaan, safe ba sila doon? Mm. Kailangan ba silang ilikas? Pagsamantala, o yung mga turista natin dito, hindi ba tayo sisihin pag may nangyari? Baka i-condemn tayo ng mundo na mayroon na palang gusot yan, mayroon na palang tension dyan, ma-accept pa rin kayo ng turista. Mga ganyan ba? Tama po. Contingency plan, tama po. Ito lang yung natin, yung concern natin na mapataas yung consciousness ng ating mga kababayan. At the same time, mapaghandaan. Kasi kung hindi tayo handa dyan, baka mamaya para lang tayong, alam mo, Kaloy, yung isang tumpok na langgam, pagka sinindihan mo ng lighter yan, nagkakalat yung mga langgam, hindi alam kung alam saan pupunta. Okay. Nagsisira yung kanilang plano. Wala silang plano eh. Ganun po hinahalintulad yung ating mga mangyayari dito sa atin. Yun nga po, in the absence of contingency plan. Yun nga po yung hinahanap ko doon sa presscon ni General Broner, no, na nag-presscon dito, yung civilian community, papaano kung halimbawa nag-ignite yan, kasi may naputulan na ng daliri talagang itong mga sundalo natin maximum tolerance pa rin kahit na ganun yung nangyari. Pero pagka merong nagpaputok ng baril at may tinamaan at minamatay, act of war, di ba? Gera na yan. So, paano yung civilian? Saan tatakbo? Yung mga ganun ba? Para prepare din tayo. Yung mga sundalo natin, okay yan. Prepare na yan sila May mga gagawin na. How about the civilian community? Saan tayo pupunta? Pagka nag-ignite ito. Di ba? Yung gera. Sir. Yes, ganun po. At gusto ko ipalam sa ating mamamayan, ako po ay National President ng Homeland Defenders. Itong advocacy natin na peace and order and development dito sa ating mga communities, ito talaga yung sinusulong natin. So, bahagi ng programa, contingency plan na rin ng ating organization is to convince the people in the barangay to form at least 30 people in the barangay, pito-pito. Ginawa namin ito kasama ng ibang mga retired soldiers na makabayan, nagmamahal sa bayan. Ginawa namin itong plano na to as part of our contingency plan. Hindi na kami maghintay sa contingency plan ng gobyerno. Ngayon, kung mayroong contingency plan ng gobyerno, susundin natin yan. Pero kami sa organization, mayroon kaming ginagawa na in preparation itong mga kasapi namin sa Homeland Defenders, they will act as force multiplier of the armed forces of the Philippines in times ng kaguluhan. Itong kung may gira na tao, kailangan suportahan natin to. Kahit naman walang gulo, tumutulong tayo sa armed forces. Aram, ano yung pito-pito? Paano yun? Yung pito-pito, yun ang instruction natin sa ating mga leaders na halimbawa sa isang barangay dyan, sa barangay, halimbawa, barangay Mangingisda. Yan. Okay, may leader ako, kung ikunta ako dyan. Okay, brother, magbuo ka ng 7 tao. That is to protect your community. Okay. Pito-pito lang kasi napakadaling i-manage ng pito. Ngayon, kung mayroon pang gusto mag-join dyan sa inyo at makakumbinsi ka, another pito. Okay. Then another pito para makabuo ka ng isang company size o isang platoon size. Okay. Na pagdating ng kaguluhan, pwede itong
patikin na lang ng gobyerno. So, mayroong mga tao dito, sir. Mayroon ako isang platon dito. Okay. Para makakatulong doon sa Oo. armed forces. Hindi naman barilan nito kaagad eh. Oo. Force multiplier. Protect lang, magbigay ng Oo. informasyon. Sir, may mga dumating dito, akala ko mga turista. Sakay ng 3 van. Mm. O, nasa 30 ito ng mga Chinese. Okay. Force, O, itong pagbibigay ng informasyon, napakahalaga yan sa ating gobyerno. Tama po yan, At tama po katuwang yan. natin ang mamamayan dapat. Tama po yun. Kasi, alimbawa, nabigla tayo. May lumipad na mga missile dyan. Eto, may nakitang barko na doon sa Bangkala na sinasabi nung nakakita doon, Chinese vessel, no? Warship, ano? So, we must be ready. Yun ang hinahanap ko, Mga sundalo natin, prepare yan. May mga instructions na yan, ano? Chain of command, no? Ngayon, tayo, pagka nag-ignite ito, island province tayo, wala tayong border na tatakbuhan na by land kung hindi tatawid tayo sa dagat. Paano? Di ba? Hahakutin ba tayo ng barko? Oo, saan tayo magtatago? So, yun ang hinahanap natin. Kumbaga, nagre-ready tayo. Kung ano man ang mangyari. Ngayon, kung talagang maging matahimik ito, masusolusyonan ng tahimik, maganda. Pasalamat tayo. Oo. Magpasalamat tayo kung walang matuloy na gera. Yun naman tayo naman talaga natin yan. Oh, talagang ayaw. Walang may gusto niyan. So, ito, binubuo nyo na to, sir? Yung pito-pito na to? Parang kahit na walang instruction pa yung gobyerno? Yes, sir. Kasi initiative naman may karapatan naman ang mga mamayan to organize. Oo. As long as hindi tayo naglabag sa batas ng gobyerno. Oo. Okay. In support to the government, in support to the armed forces, sariling initiative ng organization. Pero nakakalungkot talaga, Kaloy, kasi alam mo ating mga kababayan, sabi, ano ba yan? Legit ba yan? Ano ba yan? Ganito ba yan? Mm. Pero napakahirap ito sa bahagi namin. Oh. Sir, itong dinagdag dito sa post, ito ba yun? The Western Command and the Foreign Forces station in Puerto Princesa will be magnets for an airstrike by China if war erupts. Be sure to have an escape plan from the city. People trapped in the cities in war history were the most features have an escape plan. Always have enough supply of medication, etc. etc. Sa'yo pa ba ito? Post mo pa ito? O ito idinagdag na? Ayan, sir, yung idinagdag na yan, hindi na akin yan. Hindi Hindi ko na alam sa'yo kung ito? kanino. Okay. Pero nung binabasa ko yan, medyo very alarming din kasi binabanggit niya na yung Airstrike, center of gravity natin, nandyan na yung ating mga tampo Oo. Parang, di ba, dapat muna. Oo. Pero ito, hindi ko alam, siya nag-post na yan. Pero sa dulo, sinasabi naman niya, parang contingency plan pa rin. Oo. Pero tingin ko, nakaka-alarma siya, in a sense, nakaka-alarma siya, pero nakaka-hikayat din sa mga tao how to be prepared, di ba? Para mag-ready. Just in case. Yes, sir, nasa tao lang yan, nasa Oo. nagpapasa lang yan. Oo. Nasa kanya na lang yan. Ang importante natin dyan, nauunawaan natin yung krisis. Tama po yun, tama po yun. Okay. Sir Aram, baka may gusto pa tayong sabihin sa ating mga kababayan dito sa krisis na hinaharap natin, hindi na ito gobyerno lang. Taong Yun bayan. lang, in times of war, dapat hindi na muna tayo magpolitika. Isantatin muna natin. Parang hindi naman natin sinasabi na iwanan nyo yung loyalty nyo doon sa mga politiko nyo, doon sa partido nyo. Itabi lang natin, lagay lang natin sa basket, itabi natin, balikan natin pag malapit ng eleksyon. Pero sa panahon ng krisis, magkaisa tayo para tulungan yung mamamayang Pilipino, suportahan yung armed forces, suportahan ng gobyerno. Okay, sige. Sir Aram, thank you sir at magandang umaga po. Sige, thank you sir. At marami pa rin akong hugasan. Naghuhugas kasi ako ng mga plato di sa restaurant. Sige, thank you. Si Sir Aram Thank you, sir. Thank you. Ilacruz, mga kaibigan. Kasama natin yan noon pa, no? Na-interview pa natin yan, panahon pa ng mga NPA noon, sila Kaalan, ano? Yun ang binabanggit natin. Ano ho, mga kaibigan. Yung sentro ng impormasyon, hindi ho sa Maynila na eh. Diba? Supposed to be, pagka ganitong may mga crisis na kinakaharap yung gobyerno sa Camp Aguinaldo eh. Or sa Camp Crame. Pero Camp Aguinaldo, doon talaga yung sentro ng impormasyon. Pero dinadala na nila sa Palawan eh. Dito na sila nagpapapreskon. Diba?
Si Chief of Staff Romeo Browner, dito na. Siyempre, makikita yan ng Chinese media, Chinese Coast Guard, na dito na sila pumupunta sa Palawan. Yung mga information na dinidivulge nila, dito na nang gagaling. Sa Palawan na. So, talagang damay na tayo dito sa mga usapin na ito. Di ba, mga kaibigan? Oh, sinasabi pa nga, no? Kung mayroong mamatay, kung mayroong sinong unang pumutok na baril, China man yan o sundalo natin, mga kaibigan, ang sundalo natin may instruction yan. Hindi nyo pwedeng iputok ang baril ninyo not unless na kailangan depensa nyo yung sarili ninyo dahil nasa delikadong lugar kayo at delikadong mga pangyayari, no? Na maaring mamatay kayo. Ngayon, to defend yourself, kailangan mo ring pumutok at barilin kung sino yung pwedeng makapatay na sa'yo. Yung mga ganun ba, mga kaibigan? No? Pero ito, close na ito doon sa mga binabanggit natin, putukan ng baril eh. Nakita ko yung daliri ng sundalo natin, hindi ito yung ordinaryong hiwa lang. Pati yung buto sa hinlalaki, tanggal. Mga kaibigan, no? So, nananalangin pa rin yung ating mga kababayan na wag hong sanang umabot pa na mas lumala pa yung sitwasyon dahil hindi ho natin kakayanin ho talaga. Ngayon, kung meron man tayong tulong na makukuha mula sa ibang bansa, katulad ng Amerika, ganun pa rin. Tatamaan pa rin tayo, mga kaibigan. Diba? Iwas sa sakit with proper diet and healthy Sa malusog na buto at ngipin, calcium mineral. Magligari ka! Tropa natin yan? Sino? Nandun? Nandyan? Hindi, sa nabsok para siya, no? Yung palakol, pamalo ng bato na ng bato. Oh, buta nagbabago.